Kahit sino yatang tao, pag ngumiti, gumaganda. No? Kahit sinong tao yan, pag ngumiti, pumopogi. Tama po ba? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung pogi at maganda rin. Nakangiti ba? Totoo yan, ano? Iba no? Paano niyo po ba ilalarawan ng pangit? Ano po ang paglalarawan nyo ng pangit? Ano ang pangit para sa inyo? Ha? Oh, tama na, tama. Nililingon pa rin yung katabi Kanina yon, ano? Ilarawan ng pangit. Para sa iba, pag maitim daw, pangit. Pero, sandali, para sa iba, yung medyo dark ang color, mas gwapo yon. Yung mga moreno nga, morena, di ba? Magaganda rin. Oh. Ano po ang pangit sa inyo? Pag po ba flat ang nose, pangit? Para sa iba. Pero hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Mayroong nagagandahan kapag medyo pango ang ilong. Di ba? Yung iba, ang pangit daw, maliit. Maliit. Short. Pero hindi sa lahat. Di po ba? Hindi sa lahat. Yung iba, mas gusto yung medyo short. Bakit? Cute daw. Di po ba? Iba-iba ang ating paglalarawan ng pangit. Pero iisa ang ating napagkakasunduan. Ano yon? Ayaw natin ng pangit. Meron ba gusto dito ng pangit? Ayaw natin ng pangit. Iba-iba ang ating paglalarawan ng pangit. Merong mapangit sa kanila, maganda sa iyo, pero nagkakasundo tayo, ayaw natin ng pangit. Bakit? Nilikha po tayong mga tao na ang ating attraction doon sa maganda. One true, good, beautiful. Yun talaga tayo. Natural yon. Naturalmente sa atin yon. We want na magiging maganda. Kaya nga po ba, may kanya-kanya tayong paraan para takpan ang itinuturing nating pangit para sa sarili natin. Di po ba? May kanya-kanyang paraan yan. Kung napapangitan ka sa puti ang buhok, ano gagawin mo? Kukulayan mo. Di po ba? Kung napapangitan ka sa medyo pango, ano gagawin mo? Kung wala kang budget para patangusin ng ilong, dadaanin mo sa make-up para tumangos ng kaunti. Di po ba? Kapag pagpangit sa iyo, para sa iyo, pangit yung medyo, ang balat ay medyo kagaya ko. Lalagyan mo ng paraan yan, di ba? Make-up o kaya whatever makeover na gagawin mo. Ibig sabihin, ang totoo niyan, dahil ayaw natin ng pangit, gagawa tayo ng paraan para pagandahin ang pangit. Tama po ba? Okay lang yun. Okay lang. Pero alam nyo kung ano ang hindi okay? Ang hindi okay, kapag yung kasalanan o masama, tinatakpan natin. Ulitin ko. Ang hindi maganda o ang masama dito, yung kasalanan, yung masamang gawa o gawi, tinatakpan mo pa rin. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga ng noong triguhan. Meron daw isang may-ari ng lupain, siya ay naghasik ng binhi ng trigo. Trigo. Ito ay ginagamit para kainin. Nagkakauhay yan. May mga binhi ng trigo. Iniipon yan, ginagawa yan tinapay. So after some time, may napansin yung kanyang mga kasambahay. Panginoon, boss, di ba ang tinanim nyo mabuting binhi doon sa inyong lupain? Nagtataka kami. Hindi lang trigo ang nakita namin. Mayroon ding nabuhay na damo. Grass. Para doon sa mga nagtatanim, alam nyo ibig sabihin yan. Di ba? May tinanim ka, sampalok, mangga, kung ano mang halaman yan, maya-maya, may sumisingit na damo. Tinatanggal natin yan, di ba? Kaya ang tanong ng mga tauhan niya, hindi po ba trigo yung tinanim nyo? Bakit mayroong damo? Ano sagot ng may-ari? Alam ko na.
yung masama, yung kalaban, sa gabi, sa dalim ng gibi, siya ang nagtanim ng damo dyan. Ano sabi ng mga tauhan niya? Gusto niyo po ba bunutin namin? Wag. Hayaan niyo muna siyang tumubo, lumago, dahil kapag bubunutin mo ngayon ang damo, baka may madamay na trigo. Hayaan mo na pagdating ng panahon, ang mga trigo, mamumunga yan. Makikita nyo na diferensya ng damo sa trigo dahil ang trigo may bunga. Yung damo, madali nyo nang makikita at matatanggal. Ano ibig sabihin po nito? Una sa lahat, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon kung mayroong kabutihan, mayroon tayong Diyos na naghahasik ng kabutihan sa ating kalooban, sa ating ugnayan, sa ating mga pamayanan. Kung ang Diyos pinupuno tayo ng pagpapala at kagandahan ng kalooban, pinapaalala ng Diyos na totoo rin na may demonyo. Totoo rin na may kalaban ang Diyos na naghahasik ng kasinungalingan, ng kaguluhan, ng alitan, ng pananamantala, ng kasinungalingan sa ating lahat, sa ating buhay. Mayroon. Sabi nga, ang strategy ng demonyo ay paniwalain mo ang tao na walang Satanas. Yung mga Pilipino, believe yan. Alam nila may Diyos. Alam nila yan. Punong-puno nga mga simbahan pag araw ng linggo eh. Huwag mo nang gamitin yung strategy na yan. Sabihin mo na lang sa mga tao, walang demonyo. Walang masama. Kaya ano nangyayari? Ano ang itsura natin? Ano ang kinahinat na natin? Kinahinatnanan po natin, minsan, hindi natin alam na ang ginagawa pala natin ay masama na. Dahil itinatago ng demonyo ang kanyang mga masasamang gawi sa tila nagpapakitang kabutihan. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Kaya ang problema po natin ngayon, yung kasamaan, nababaliwala na natin. Paano ibig sabing nababaliwala? Hindi na natin napapansin. Hindi na nga tayo naaantig ang konsensya natin minsan eh. Di po ba? Minsan may alam nating masama, ano gagawin natin? Lalagyan natin ng katwiran. Mangangatwiran tayo. Sabi nga, we will justify our wrongdoing. No? Ipapaniwala mo sa sarili mo, sa isip mo, tama yung ginagawa mo, bagamat alam mo buong katotohanan na mali at masama ang ginagawa mo. Yun ay tatakpan mo na lang. Yung masama at maling gawa, tatakpan mo na lang para makalma ka, to console you. Para hindi ka na bagabagi ng iyong konsensya, tatapalan mo na lang ng inaakala mong mabuti. Pero ang totoo, kahit anong tapal na gawin mo dyan, masama pa rin yan. At kasalanan pa rin yan. At ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoon na nagsasabi dito, sa takdang panahon, mananagot tayo sa Kanya. Tayo'y parang mga damong tinitipon, tinatali, at sinusunog sa kaparusahang walang hanggan. Yun naman ang totoo doon. Kaya siguro tanungin natin ng ating sarili, totoo ba sa akin yon? Marami ba akong ginagawa na masama na tinatakpan ko na lang ng maganda? Pinapalagay ko na lang na mabuti kahit alam kong masama. Aware ba tayo? Nasa kamalayan ba natin yung mga ginagawa nating masama? O hindi na lang natin pinapansin? Ini-ignore na lang natin yung bagabag ng iyong konsensya. Nakita niyo po ba yung video noong rider na motorcycle taxi rider? Yung kamakailan, pagkahatid niya doon sa kanyang pasahero, habang nandoon siya, nakaupo pa sa kanyang motor, pagbaba ng kanyang pasahero,
kinuha agad ang ice pick at sunod-sunod na sinaksak yung single father na nag-aalaga ng isang musmus na bata. Di po ba? Nung tinanong yung sumaksak, ano sabi niya? Hindi ko po sinasadya. Pagpasensyahan niyo na po. What? Nakailang saksakan, hindi ko pa sinasadya yun. Karimari-marim. Pero alam po ninyo, nangyayari yan, pang-araw-araw natin buhay. Wala nga lang tayong ice pick. Hindi nga tayo pumapatay ng buhay, pero pumapatay tayo ng kalooban, pumapatay tayo ng pag-asa, pumapatay tayo ng kumpiyansa sa sarili ng mga tao na inaapi natin. Yung mga tao dahil sa talas ng ating mga dila, dahil dun sa mga salitang binibitawan natin, parang sinasaksak na rin natin sa likod. Pinapatay natin yung kanilang respeto sa sarili. Sana po ay mamulat ang ating mga mata doon, hindi lang doon sa mabubuting nangyayari dahil sa biyaya ng Diyos. Sana mamulat din natin sa ating mga mata yung mga ginagawa nating mali. Na nagtatagal, na paulit-ulit nating ginagawa kasi ang galing-galing nating magtakip. Ang galing-galing nating magkunwari. Sana makita po natin. Dahil yun po ang nagpapahirap sa atin sa pangkalahatan. Kapag patuloy tayong gumagawa ng masama at mali, at ito ay pinagtatakpan lang natin, at hindi natin tinatanggap ang katotohanan ng kasamaan na ating ginagawa. Panginoong Yesus Nazareno, patawarin mo po kami sa maraming pagkakataon na aming tinitiis ang epekto ng kasamaan na aming ginagawa sa aming kapwa. Patawarin mo po kami at hindi namin binabago ang mga mali at masama, bagkus ay aming tinatago.